Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dindo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Walang makikialam. Ibigay niyong hinihiling ko. Kung ayaw niyong patayin ko ang babaeng to. Wika ng isang lalaki habang hawak sa leeg ang babae at may nakatutok na patalim. Dindo, ano sa tingin mo? Kaya mo bang patamaan yung lalaking yan? Tanong ng kaibigan ni Dindo na nagngangalang Romel. Kung ako ang tatanungin, kaya ko siyang patamaan at patayin eh. Pero sa palagay ko hindi na kailangan. Tugon ni Dindo. Nang mga sandaling ito, naglilingkod bilang sniper sa Special Forces ng Kapulisan ng Binata. Kasalukuyan silang nasa kalagitnaan ng isang responde. Ilang beses nang nalagay sa ganitong sitwasyon si Dindo, ngunit nagagawa niya itong malampasan dahil sa kakaibang kakayahan. Mula sa angkan ng mga aswangang binata, hindi niya ito kailanman ikinahiya. Lumaki sa kabundukan. Sanay sa hirap ng buhay si Dindo, dahilan para magsumikap ito at maging pulis. Dahil na din sa kakaibang lakas at bilis ng pangangatawan, nagawa nitong makapasok sa kasalukuyang posisyon. Oh, ano na pare? Ano nang balak mo, Dindo? Muling tanong ni Romel. Dumito ka lang muna. May plano ako. Tugon ni Dindo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng salarin. Umikot siya sa bandang likuran at mula doon inobserbahan ang kilos ng lalaki. Napansin itong kumpiyansa ang salarin na walang tao sa kanyang likuran, kaya hindi ito lumingon. Lingid sa kaalaman ng lalaki ang binabalak ni Dindo. Maraan itong lumapit papunta sa salarin. Hinawakan ito sa magkabilang braso. Nagulat ang lalaki dahilan para mabitawan nito ang hawak na kutsilyo. Pilit nitong ipinaghihiwalay ang kamay ng salarin hanggang sa makawala ang bihag nitong dalaga. Sinubukan pang manlaban ng lalaki, ngunit wala itong nagawa sa taglay na lakas ng binata. Grabe pare! Kakaiba talaga yung lakas mo, no? Ay saan ba nang galing yan? Ang sabi ng iba nating kasama, aswang ka daw eh. Tanong ni Romel. Oo, totoo ang sinasabi nila. Bakit? Hindi mo ba alam yon? Ikaw lang yata sa mga kasama natin ang hindi nakakaalam. Tugon ni Dindo. Syempre, ako lang naman ang baguhan sa presinto eh. Muling wika ni Romel. Ayan mo, tayong dalawa ang magpartner, kaya araw-araw mo kung makikita at makakasama. Halika na nga, umalis na nga tayo dito, nagugutom na ako eh. Tugon ni Dindo. Bigla namang napatras si Romel dahil sa sinabi nito. Uy, pare, puro taba ako ha. Hindi ako masarap ha. Wika ng kaibigan. Tumawa ng malakas si Dindo at inakbayan ang kaibigan. Sira ulo, hindi ako kumakain ng tao. Halika na nga, puro kakalokohan. Muling wika ni Dindo. At dahil bago sa kanya ang kaalaman tungkol kay Dindo, hindi nito maiwasang magtanong. Hindi ka kumakain ng tao. Anong klaseng aswang yung hindi kumakain ng tao? Tanong ni Romel. Ang mga uri ng aswang na kagaya ko, hindi nasanay sa pagkain ng laman ng tao. Lumaki ako sa isang pamayanan ng mga aswang. Pero may disiplina ang pamayanang iyon pagdating sa pagkain ng laman ng tao. Tugon ni Dindo. Kung hindi ka kumakain ng tao, anong uri ng karne ang kinakain nyo?
Muling tanong ni Romel. Eto namang ano na to? Mukhang dumadami yung tanong mo ah. Bawat tanong, isang bote ng alak ah. Kahit isang kaha pa, bilisan mo na. Sagutin mo na yung tanong ko. Bakit ba kasi gusto mong malaman ng mga bagay na yan? Gusto mo rin ba maging aswang? Huli ka dito, lalahian kita. Hindi, nagtatanong lang yung tao eh. Syempre, ikaw ba naman yung magkaroon ng pagkakataong maging kaibigan ng isang aswang eh? Hindi ka ba magtatanong? Tuloy na. Libre na lang kita ng isang mangkok na bulalo. Sabi mo yan ah. Isang mangkok na bulalo. Kapag hindi mo ginawa yan, piprituhin kita. Pero oo nga, mga hayop ang kinakain namin at sa katunayan, ang mga tao sa pamayan ng pinanggalingan ko ay mga mangangaso. Mangangaso? Seryoso ka talaga? Wala naman halos gubat dito sa atin ah. Paano kayong namumuhay sa araw-araw kung hayop yung kinakain nyo? Simple lang kaibigan. Naglalakbay ang aming mga kasama noon para mangaso sa ibang lugar. Pero ngayon kasi, may mga nagbebenta na ng karne sa pamilihan. Kaya madalas ako nag-uwi ng isang buong baboy sa tuwing babalik ako sa lugar namin. Doon lang masaya na sila eh. Ayaw namin nang bibiktima ng mga tao. Yan ang mali sa paningin ng mga tao ngayon eh, sa mga aswang. Akala nila kapag aswang, pumapatay ng tao, kumakain ng laman ng tao. Marami sa amin hindi na ganun. Yun yung makalumang pamamaraan eh. Ayos ah. Pati pala yung mga aswang nagbabago din sa paglipas ng panahon. Pero maiba ko pare. Di wala nang mga ngaso sa baryo nyo ngayon. Bumibili na lang kayo eh. Diyan ka nagkakamali kaibigan. Patuloy na nagsasanay ang mga kabataan sa aming baryo para maging mga ngaso. Dahil hindi lang naman sa paghanap ng pagkain ginagamit ang pangangaso. Ang mundong ginagalawan naming mga nilalang. Ang pinagbabatayan nito ay lakas. Nanganganib din kami sa iba pang uri ng nilalang, maging sa kaparehong lahi namin. Kaya kailangan maging malakas ng bawat nilalang sa aming baryo upang maprotektahan ang sarili, maging ang buong angkan. Pagpapaliwanag ni Dindo. Nakulitan na ito sa kakatanong ni Romel. Kaya nagpa siya ang binatang isama na lang ito sa kanilang baryo. Kinabukasan, parehong walang pasok ang dalawa. Maagang umalis ang mga ito dahil medyo malayo sa bayan ang baryo nila Dindo. Grabe naman pare. Nihingal na ako. Malayo na to sa Kabiasnan ah, yung kalsada na to. Bilib din ako sa iyo eh no. Bakit hindi na lang natin dinala yung sasakyan? Talagang naglakad pa tayo. Ikaw kaya yung may ganitong katawan. Ano ka ba kaibigan? Hindi mo ba napapansin yung paligid mo? Mas makikita mo ang tanawin kapag maglalakad tayo. Kaya ayos lang yan. Saka isa pa, bata ka din naman sa paglalakad, di ba? Iwas-iwasan mo kasing kumain ng marami. Yan ang napapala mo eh. Maya-maya pa ay nakatanaw ng usok si Romel. Sa hindi kalayuan, narinig nito ang tawanan ng mga batang naglalaro. Parang nandito na yata tayo, Dindo. May mga nakita na akong bata eh. Ayun oh, may usok doon sa gawing yun. Tara baka may pagkain. Wika ni Romel habang tinuturo ang isang direksyon gamit ang kanyang uso. Kumalma ka. Malayo pa tayo. At yung usok na nakikita mo, hindi galing sa baryo namin. Tugon ni Dindo. Sabay takbo papunta sa pinanggagalingan ng usok. Dali-daling ibinaba ni Romel ang pasang sako ng bigas at sinundan ng kaibigan. Uy! Ano ba nangyayari? Bakit ka pa tumatakbo? May ibang tao sa lugar. Hindi nagsisiga ang mga kababaryo ko sa gubat. Bilisan mo! Bagaman hindi nauunawaan, sumunod pa rin si Romel. Laking gulat nito nang biglang suguri ng kaibigan ang pangkat ng hindi kilalang kalalakihan. Nagulat ang mga ito sa pagdating ng binata
Hindi na nagawa pang damputin ang kanilang mga baril. Hinawakan ni Dindo ang kamay ng isa sa mga kalalakian. Inihagis ito sa mga kasamahan. Hindi na nakakilos pa si Romel dahil nagawa ng patumbay ni Dindo ang mga kalaban. Saan ang galing ang mga yan? Bakit sila nakarating dito? Mga tagalabas sila pare. Hindi taga rito ang mga yan. Pare, hindi naman nasakop natin yung lugar na to eh. Bakit mo sila huhulihin? Baka tayo pang buwelta ng mga yan eh. Sa batas ng mga kalahigo, hindi namin tinitignan ng sakop ng isang otoridad. Kapag lumabag ka sa batas, hindi kami magdadalawang isip na ibigay ang kaukulang parusa. At isa pa, mahigpit na ipinagbabawal sa lugar na ito ang pangangaso. Kaya ayos lang na gulpi ng mga yan. Sandali lang maiwan ka dito. Tatawag ako ng susundo sa atin. Kailangan silang dalhin sa baryo. Pagpapaliwanag ni Dindo. Mabilis itong tumakbo. Kaya hindi na nakapagpahabol pa ng tanong si Romel. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating ang ilang kalalakihan. Nakakubli ang mga ito sa puno. Ngunit nakikita sila ni Romel. Naglabas ang binata ng baril sa pag-aakalang kalaban ang mga ito. Ngunit nagpakita si Dindo kasama ang isang matandang lalaki. Ibalik mo sa sisidla ng baril mo, Romel. Mga kasamaan ko sila. Tay, siya nga pala yung sinasabi kong kasama ko sa trabaho. Romel, ito naman ang tatay ko. Wika ni Dindo. Sa susunod, Dindo, magsabi ka kung magsasama ka ng kaibigan mo na galing sa bayan nang makapaghanda naman tayo ng masarap na pagkain. Puro karne ng usa ang naroon sa ating ahop. Tugon ng matanda. Naku Manong, huwag niyo po akong alalahanin. Kahit ano naman po kumakain ako eh. Dindo, alam ba ng taong to ang tungkol sa atin? Marami siyang katanungan sa akin. Medyo naaalibadbara na ako eh. Kaya sinama ko na lang para siya na mismo ang tumuklas. Tugon ni Dindo. Dinala ng mga kasamahan ng kanyang ama ang mga kalalakihang nahuli. Tinanong ang mga ito kung anong pakay nila sa lugar. Napag-alaman nila Dindo, mula sa kabilang bayan ang mga ito. Hinahanap nila ang nilalang na sumalakay at pumapatay ng mga kabataan sa kanilang baryo. Kung ganon, bakit kayo dito napadpad sa aming baryo? Masyado na itong malayo kung tutusin. Anong uri ng nilalang ang hinahanap nyo? Tanong ng matanda. Nakikinig lang sa usapan sina Dindo ng mga sandaling iyon. Papunta sa lugar na ito ang bakas ng sinasabi kong nilalang. Figura lang ang nakita namin kagabi, kaya hindi ko masyadong naaninag kung anong itsura nito. Malaking tao na may ulo ng kung anong hayop. Yun ang nakita ng mga kasama ko. Tugon ng isa sa mga kalalakihan. Ibig sabihin, sinasabi mo bang aswang ang sumalakay sa inyo? Muling tanong ng matanda. Hindi ako sigurado, pero parang gano'n na nga. Ang mga binibiktima nito, pawang kabataan, puso at atay lang ang kinukuha at iniiwan ng katawan. Tugon ng lalaki. Tinanggal ni Mang Heron ang tali sa kamay nito. Hinayaang makaupo ng maayos. Nag-utos din ng matandang bigyan sila ng maiinom. Bagay na labis na pinagtakahan ni Dindo. Sandali lang tay. Bakit niyo sila kinakalagan? Lehitimong mangangaso ang mga ito at alam kong hindi sila basta papasok sa ating teritoryo kung hindi mahalaga ang kanilang pakay. Hindi tayo nakakasiguro kung totoo ang sinasabi nila tay. Mamaya kung anong gawin nila dito sa baryo eh.
Wala ka bang tiwala sa pagpapasya ko, Dindo? Hindi ako naging pinuno ng baryong ito ng walang dahilan. At sa tagal kong nangangaso sa kagubatang ito, alam kong nagsasabi ng totoo ang taong ito. Paano mong nasabi, Tay? Pasensya na, pero hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang nilalang na sinasabi ng lalaking ito, maaaring matagal nang naninirahan sa kagubatang sakop ng ating baryo. Kaya hindi natin naramdaman ang nilalang dahil nasanay na ang mga pandaman natin sa presensya nito. Pagpapaliwanag ni Mang Heron. Kilala ang kanilang angkan sa matalas na pangdama, lalo na kung may mga baguhang pumapasok sa kanilang lugar o hindi kaya na may ibang nilalang na nagagawi doon. Ilang araw na ring namiminsala ang nilalang na yon sa aming baryo. Kaya nagpasya kami na tugisin ito. Pero wala kaming sapat na kaalaman kung paano sila matutuntun. Muling wika ng panauhin. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Pasensya na. Ako nga pala si Dindo. Isa akong pulis sa bayang ito. Tugon ni Dindo habang inaabot ang kamay sa lalaki. Tawagin mo na lang akong Gino. Pasensya na kung hindi naging maganda ang ating unang pagkikita. Ako ang dapat tumingi ng paumanhin sa nangyari. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ayos lang, kaibigan. Pumasok kami nang walang abiso mula sa inyo. Kaya naiintindihan namin kung bakit ganon ang ginawa mo. Pinoprotektahan mo lang ang lugar. O siya. Kumain na muna tayo. Paniguradong pagod kayo. At habang kumakain, pag-usapan natin ang mga nangyayari. Wika ni Mang Heron. Tahimik lang si Romel habang pinakikiramdaman ang kilos ng mga tao sa paligid. Kung titignan ay normal naman ang mga ito. Dahil alam ni Romel ang katotohanan, hindi nito maiwasang matakot. Hindi rin nakakakain ng maayos dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isipan nito. Oh, anong nangyayari sa'yo? Akala ko ba nagugutom ka na? Tanong ni Dindo. Oo nga pre, pero ewan ko ba? Bakit parang ayaw pumasok ng pagkain sa tiyan ko? Lalo pa pag naiisip kong… Inawat nito ang kaibigan dahil baka kung ano pa ang sabihin nito. Huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Alam ko na. Mamaya marinig ka pa ni tatay eh. Teka, sandali lang ha. Nakabili ko kanina ng sariwang dalag sa bayan. Ipaihaw mo na. Alam kong mangyayari sa ito eh. Tugon ni Dindo. Habang kumakain, pinaliwanag ng kanilang panauhin ang nangyari. Ayon dito, matagal na nilang hinahanap ang nilalang na pumatay sa mga kabataan sa kanilang baryo. Isang gabi na kaming walang pahingi dahil sa lintik na nilalang na yun. Pero buti na lang namataan siya ng isa sa mga kasamahan namin at nasundan. Wika ni Gino. At sinasabi mo na ang kagubatang sakop ng aming baryo ang pinagtataguan niya. Tama ba? Hindi nakakapagtaka dahil noon pa man, tirahan na ito ng ibang nilalang. Lalo pat noong medyo makapal pa ang mga puno sa paligid. Tugon ni Mang Heron. Tay, aswang po bang mga sumasalakay? Tanong ni Dindo. Kung aswang ang sumasalakay, malalaman natin kaagad. Pero sa palagay ko, mas mataas na uri ng nilalangan na namiminsala. Ito ang dapat nating alamin, Dindo. Mukhang kakailanganin ko ang tulong mo. Tugon ni Mang Heron. Medyo may problema tayo dyan, Tay. May pasok kami bukas eh. Pero magagawa naman niya ng paraan. Gino, maaari ka bang pumunta sa presinto bukas? Ako nang bahala pagdating mo dun. Wika ni Dindo. Pumayag naman si Gino. Madaling araw pa lang ay bumaba na ang dalawang binata
Pagdating sa presinto, sinabihan ni Dindo si Romel na pumwesto sa harapan. Pag nakita mo si Gino, gumawa ka ng blatter. Papirmahan mo kay Hepe. Ano yung ilalagay ko dun sa blatter? Gumawa ka ng kwento. Sabihin mo nagpunta si Gino para i-report yung nawawala niyang kalabaw. Ikaw nang bahala, alam mo na yan. Tugon ni Dindo. Maya-maya ay nagawa ng tapusin ni Romel ang utos ng kaibigan. Lumabas ng tanggapan ng Hepe at saktong naroon din ang dalawa kasama si Gino. Huwag kang mag-alala ha. Papasamahin ko sa iyo yung dalawa sa mga tauhan ko para... Kami na po ang lalakad, Hepe. Wala naman kaming ginagawa ni Romel eh. Kailangan din namin ng ehersisyo, di ba Romel? Di ba? Nagpapapayat ka, di ba? Wika ni Dindo. Tama ka, Hepe. Kailangan namin ng ehersisyo. Kailangan ko. Kaya kami na lang yung mag-aasikaso ng mga nawawalang kalabaw. Tugon ni Romel. Sinubukang maghanap ng Hepe ng ibang pulis. Ngunit walang tumatanggap ng trabaho dahil may kanya-kanyang dahilan ang mga ito. O siya, sige na nga. Kayo na nga bahala sa kaso na yan. Total, parang gustong-gusto niya namang mamundok eh. Wika ng Hepe. Ngayon, opisyal na nating hawak ang kaso. Kaya maaari na nating gawin ang mga binabalak natin. Halika na, bumalik na tayo sa baryo. Wika ni Dindo. Nang makabalik ang mga ito, sinimula ni Mang Heron ang pagpaplano sa kanilang mga gagawin. Malakas ang kutob ko na isang talonano ng sumalakay sa inyong baryo. Mahirap tugisin ang mga ganitong uri ng nilalang dahil may kakayahan silang maglaho sa oras at tumapat sila sa kahit anong anino. Pagpapaliwanag ni Mang Heron. Marahil tama po kayo, Manong. Kaya siguro hindi na namin nasundan ng mga naiwang bakas. Bakas? Sandali lang. Hindi nag-iiwan ng bakas ang mga talunanon. Dindo, nakita niyo ba yung mga bakas na yon? Tanong ni Mang Heron. Opo tay, nakita po namin ang sinasabi niyang bakas. Papasok ito sa kagubatan. Ganun ba? Mukhang nagkamali ako ng hinala. Hindi talunano ng may gawa ng pananalakay dahil kayang takpan ng mga ito ang kanilang bakas. Kung ano man ang nilalang na yon, siguradong isa rin itong aswang. Wika ni Mang Heron. Habang nag-uusap, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Nang silipin nito ni Dindo, nakita nito ang pinsang si Aurelio. Ay nako, nandito na naman ang alibughamong pamangkin. Hindi ko alam kung anong pakay ng taong to. At sa tuwing darating yan, nagkakagulo ang buong baryo. Wika ni Dindo. Akmang lalabas na sana ito para kumprontahin ng pinsan, ngunit pinigilan nito ng kanyang ama. Wag, Dindo. Hayaan mo lang siya. Kailangan nating ituloy ang pag-uusap. Wala kang mararating kapag pinansin mo ang taong yan. Tugon ni Mang Heron. Muling naupo ang binata at pinagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit maya-maya lang, biglang narinig ni Dindo na tinatawag siya ni Aurelio. Dindo! Alam ko na dyan ka. Ay nako, matagal tayong hindi nakita. Bakit hindi ka lumabas dito? Wika ni Aurelio. Tinignan ni Dindo ang ama at tumangulang ito. Dali-daling lumabas ng tahanan ng binata upang kausapin si Aurelio. Hindi ka ba talaga marunong rumispeto? Alam mo bang may mahalaga kaming pinag-uusapan? Wika ni Dindo. Napakaseryoso mo naman. Binibisita ko lang naman kayo eh. Mangangamusta lang ako eh. Mangungumusta? Tignan mo nga ang ginawa mo. Sa tuwing darating ka, may mga kababaryo tayong nasasaktan. Ano ba talaga ang problema mo? Tanong ni Dindo. Napakayabang mo, porket naka-uniforme ka na. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pwe!
Tugon ni Aurelio. Malaki ang inggit nito kay Dindo dahil sa kanilang magpipinsan, si Dindo lang ang nakapag-aral sa bayan. Itigil mo na ang ginagawa mo dahil ikaw lang din na masasaktan. Lalo pa pag si tatay na ang lumabas dito. Di palabasin mo. Hindi ako natatakot sa matandang yon. Kung dati, nagagawa niya ako sindakin. Pues ngayon subukan niya. Tugon ni Aurelio. Lingid sa kalaman nitong nakikinig mula sa likod ni Dindo si Mang Heron. Nanlaki mga mata ni Aurelio nang makita ang matanda. Anong sinasabi mo, Aurelio? Hindi ka natatakot sa akin? O sige, ano ba ang kaya mong patunayan ngayon? Wika ni Mang Heron. Ngumiti si Aurelio. Itinuro ang matanda. Gusto mong malaman kung ano ang kaya kong patunayan ngayon? Pues, hinahamon kita sa isang laban. Gusto kong makuha ang pwesto bilang pinuno ng angkan. Sawang-sawa na kami sa mga panukala at patakaran mo. Mga aswang tayo. Hindi ko malaman sa iyo kung bakit mo ipinagbabawal ang pagpatay at pagkain ng tao. Mga mababang uri sila. Walang ibang pakinabang kung hindi maging pagkain ng ating angkan. Tugon ni Aurelio. Nagkakamali ka, Aurelio. Nakakalimutan mo na yata na tao din ang mga ninuno natin bago sila maging aswag. Wika ni Mang Heron habang pilit na pinipigilan si Dindo. At nagpapasalamat ako dahil hindi ko naabutan ang pagiging tao. Ano tanda? Tatayo ka na lang ba at pangangaralan ako buong araw? O baka naman natatakot ka? Muling wika ni Aurelio. Anong kakatakutan ko sa iyo, Aber? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kasalukuyan mong kondisyon at huwag mong kakalimutan ang lugar mo dahil anumang oras, kaya kong alisin sa iyo ang anumang itinuro ko. Wika ni Mang Heron. Walang ano-ano ay biglang sumugod si Aurelio. Mabilis naman itong hinarangan ni Dindo. Itinulak siya palayo. Dahilan para bumagsak ito sa lupa. Talaga bang hindi ka titigil, Aurelio? Hindi mo na iginalang si tatay. Wala kang utang na loob. Dahang-dahang tumayo si Aurelio at muling nagsalita. Utang na loob, Dindo. Matagal na akong bayad. Wika nito sabay sugod. Sa pagkakataong iyon, si Mang Heron ang humarap sa kanya. Sinangga ng matanda ang suntok nito gamit ang isang kamay. Tama na! Kung talagang gusto mo kong hamunin, sige, tinatanggap ko. Pero sa isang kondisyon. Hayaan mo munang tapusin ko ang problema namin ngayon. Gusto kong maging bahagi ka ng gagawin namin. May mga aswang na nananalakay sa kabilang bayan at kasalukuyang nagkukubli sa ating kabundukan. Alam kong wala kang pakialam sa mga bagay na ito, pero magiging malaking banta ito sa ating katahimikan. Kasama kong ilang mga ngaso mula sa kabilang bayan, hinahanap nila ang mga aswang na yon, narito sa kagubatang nakapalibot sa atin. Pagpapaliwanag ni Mang Heron. Ayos ka rin ah. Paano mo naman naisip na tutulungan ko kayo? Kung talagang gusto mong patunayan sa akin ang lakas mo, gawin mo ito sa pamamagitan ng pagtugis sa mga lagalag na aswag. Tugon ni Mang Heron. Muli itong pumasok sa kubo. Tay, bakit nyo hinayaang sumama si Aurelio sa pagtugis ng mga aswang? Tanong ni Dindo. Alam mong isa si Aurelio sa pinakamahusay nating mga ngaso. Malaki ang maitutulong ng matalas niyang pangamoy sa gagawin natin. Lalo pat walang nakakita ng pagkakakilanlan ng mga hinahanap natin. Malaki ang suspetsya ko na maaaring isa sa atin ang gumawa nun. At maaari ding hindi. Nakakalito ang mga nangyayari, Dindo.
Malaki ang maitutulong ng pinsan mo sa misyon. Hindi na nagsalita pa si Dindo. Alam nito na hindi na mababago ang pasya ng kanyang ama. Walang nagawa ang binata kung hindi sumang-ayon sa lahat ng plano nito. Sino ba yung dumating, Dindo? At bakit parang galit na galit sa inyo ng tatay mo? Tanong ni Romel. Pinsan ko ang taong yun. At tama ka. Malaki nga ang galit niya sa akin at kay tatay. Pero hindi siya ang dapat kong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Maaari ka bang bumalik sa bayan? Kunin mo ang baril ko. Ikaw nang bahalang gumawa ng kwento kay Hepe. Tugon ni Mang Dindo. Dali-dali namang umalis si Romel. Dahil kinagabihan ay lalakad ang kanilang pangkat para hanapin ang mga kalabang aswang. Matapos ang pag-uusap kasama ang pangkat ni Gino, naganda na si Dindo sa pag-alis. Napadaan si Aurelio sa kanyang kubo. Anong magagawa ng mga sandatang gawa ng tao sa katawan ng isang aswang? Nag-iisip ka ba, Dindo? Kahit gaano pa kalakas ang baril na gamit mo, wala itong silbi dahil mabilis maghilom ang sugat ng mga kagaya natin. Wika ni Aurelio. Alam ko, Aurelio. Kaya nga ginawa ko ang mga espesyal na balang to bilang paghahanda sa ganitong uri ng laban. Ang bunga kala ko nga, hindi ko magagamit yan eh. Tugon ni Dindo. Sabay pakita ng 7 pirasong bala sa pinsan. Ang mga balang yun, ibinabad sa dugo ng babaeng usa na mabisang lason sa kahit anong uri ng elemento. Aba, bahala ka nga. Basta huwag kang harang sa dadaanan ko. Muling wika ni Aurelio. Ikaw ang maghaharang sa linya ng paningin ko mamaya dahil hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Matapos ang pag-uusap kagad nang umalis si Aurelio, dumating naman si Romel bitbit ang rifle ng binata. Mabuti na lang hindi na nagtanong pa si Hepe. Eto, nagdala pa ako ng ilang magasin ng bala. Mukhang hindi lang iisa ang kalaban natin eh. Wika ni Romel at natawa si Dindo dahil may suot itong kwintas na gawa sa bawang. Ano ba yung suot mo? Sa tingin mo may magagawa yung bawang? Tanong ni Dindo. Di ba? Yan yung sinasabi ng mga tao. Pangontra daw sa aswang ang bawang. Wika ni Romel. Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala dun. Amin na nga yan. Ibibigay ko kay Aling Maring para magamit sa pagluluto. Tugon ni Dindo. Sa tingin mo, Dindo, gaano ba kalakas yung mga makakalaban natin? Tatapatin kita, Romel. Delikado ang misyon na to. Kaya naiintindihan ko kung aatras ka. Masyadong malalakas sa mga aswang. Kahit sabihin pa nating pangkaraniwan lang sila, hindi sila tinatablan ng mga sandatang gawa ng tao. 3 beses na mas mataas ang pisikal na lakas nila ko ikukumpara sa mga kalahi mo. Pagpapaliwanag ni Dindo. Ngayon pa ba ako atras nandito na tayo? At isa pa, gusto ko ring maranasan kung paano makipagbakbakan sa mga aswang. Sawa na ako sa mga tao. Wika ni Romel. Hapon na ng mga oras na yun. Inaantay na lang nilang matapos ang paghahanda ng grupo ni Gino. Nang masiguradong handa na ang lahat, muling nilinaw ni Mang Heron ang kanilang dapat gawin. Hahatiin natin sa 3 ang grupo. Ang ilan ay mula sa pangkat ni Gino, sasama sa pangkat na pinamumunuan ni Dindo. Ikaw naman, Aurelio, pamunuan mo ang mga nag-aabang sa gawing kanluran ng gubat. Matapos magbigay ng panuto kagad ng lumakad ang grupo. Gaya ng napag-usapan, may kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa. Ang grupo ni Dindo ang nakatalagang mag-abang sa mga kalaban, kaya naghanap ito ng mapagtataguan. Romel, umakyat ka sa punong yan at kahit anong mangyari,
Huwag kang gagalaw. Wika ni Dindo. Dali-dali namang umakyat si Romel sa tinurong puno ng kaibigan. Pumwesto na din ang binata sa pinakamataas na bahagi ng gubat. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kulisap at kuliglig ang maririnig. Wala ni isa sa mga mangaso ang kumikilos. At kung wala kang kaalam-alam, hindi mo makikita ang kinaroroonan ng mga ito. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang nakakaramdam ng pagkabagot si Dindo. Nangangalay na din ang paa nito sa kinaupo ang sanga. Akmang kikilos na sana nang biglang makaramdam ang binata ng mahinang pitik sa tagiliran. Mara niya itong nilingon at nakita si Aurelio. Sumisenyas ito na tumahimik, sabay turo sa bandang ibaba. Nilingon ng binata ang direksyong itinuturo ng pinsan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang nilalang na naglalakad sa loob ng gubat. Marahang ibinaling ni Dindo ang kanyang rifle sa mga nilalang, ngunit pinigilan nito ni Aurelio. Huwag kang magpapaputok. Hindi lang sila ang nandito. May ilan pang nakatago. Bulong ni Aurelio. Sinilip ng binata ang teleskopyo na noon ay nakatutok sa direksyong itinuro ng pinsan. Hindi makapaniwala si Dindo. Napakaraming kalaban ang nag-aabang sa kanila. Teka, mukhang alam nilang nandito tayo ah. Sa palagay ko, isang patibong ang pinasok natin. Mukhang hindi mga pangkaraniwang aswang ang kalaban. Wika ni Aurelio. Tinignan nito ang bawat pwesto ng mga kasamahan. Nakitang wala pa rin kumikilos sa kanila. Ngunit nang mapalingon si Aurelio sa kinaroroonan ni Mang Heron, nakita nito ang isa sa mga kalaban na susugod sa ama. Sasakmalin nito si Mang Heron, kaya dali-daling tumalon si Aurelio para iligtas ang tiyuhin. Dahil sa ginawang ito ni Aurelio, tuluyang nabisto ang kanilang kinaroroonan. Nagsipagsugod ang mga kalaban. Dali-daling tumayo ang mga kasama nila Dindo upang salubungin ang puwersa ng mga kalaban. Inumang ni Dindo ang baril sa mga kalaban. Isa-isa itong pinaputukan. Gamit ang pangkaraniwang bala, nagsipagtumbahan ang mga kalaban. Ang ipinagtataka ni Dindo, bakit tinatablan ng bala ang mga aswang. Maging si Aurelio ay nagulat dahil napakahina ng kanilang mga nakaharap. Dahil sa nangyari, unti-unting nagsipag-atrasan ang mga kalaban. Anong nangyari? Bakit sila umaatras? Ang akala ko ba, malakas ang mga kalaban? Tanong ni Aurelio. Yan din ang ipinagtataka ko, Aurelio. Kahit ang mga nakita niyong nagpalit ng anyo, masyado silang may hina. Tugon ni Mang Heron. Maya-maya ay dumating si Romel. May pasa nitong buhay na kalaban. Magaling Romel. Ngayon malalaman na natin kung ano talaga ang mga kalaban at kung bakit nila sinasalakay ang bahay nila Gino. Teka, nasa na nga pala ang isang yun? Tanong ni Dindo. Hindi maganda ang kutob ko tungkol dito, Tio Heron. Nung nakaraang araw ko pa inoobserba ng kilos ng taong yon. Alam ba ng taong yon na baryo ng aswang ang pinasok niya? Wika ni Aurelio. Hindi namin sinabi sa kanya. Siguro naman nalaman niya na ang tungkol doon nung hinamon mo si tatay. Pero ang ipinagtataka ko, wala man lang akong nakitang reaksyon mula sa kanya. Habang nag-uusap ang grupo, laking gulat ng mga ito nang biglang umulan ng palaso. Mabilis nakapagtago sina Aurelio. Itinulak naman ni Dindo si Romel sa nakatumbang puno para makapagtago. Sa kasamaang palad, tinamaan ng palaso si Aurelio sa binti. Napagtanto nito, may taglay na lason ang ginamit na sandata ng kalaban.
Mag-iingat kayo. May taglay na laso ng palaso na mga kalaban. Wika ni Aurelio. Mabilis itong inalalayan ni Dindo para makapagtago. Kailangan nating umatras. Mahihirapan tayong sagupay ng ganitong puwersa, lalo pat hindi natin alam ang kanilang pwesto. Wika ni Dindo. Tama ka, Dindo. Kailangan nating umatras. Mapapahamak tayong lahat dito. Walang yang Ginong yon. Naisahan tayo. Pakana niya ang lahat ng ito eh. Kaya pala walang nakitang bakas sa gubat. Tugon ni Mang Heron. Dali-daling lumabas ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, ilan sa mga kasama nila ang nasawi. Hindi ko inakalang ganito ang kakalabasan ng plano natin. Paanong hindi ko man lang naisip ang ganitong senaryo? Wika ni Dindo. Kahit ako, hindi rin naisip na ganito ang kakalabasan. Isang patibong pala ang lahat ng ito. Tugon ni Mang Heron. Masyado kayong nagtiwala sa mga tao. Alam nyo naman na simula pa noon, iisa lang ang gusto nilang mangyari. Yun ay ubusin ang lahi natin. Tignan mo, Tio Heron, ang mga taong pilit mong pinoprotektahan ay siya ding gustong umubos sa lahi mo. Wika ni Aurelio. Hindi ito ang tamang oras para magsisiyan. Kailangan mahanap ang pangkat ni Gino at pagbayarin sila sa mga nangyari. Tugon ni Dindo. Eto, paano tong nahuli natin? Napalingon si Aurelio sa sugatang bihag at sinunggaban ito. Walang yaka. Ikaw at ang kauri mo ang dapat mawala. Kayo mismo ang sumisira sa kapayapaan ng mundong ito. Ibinubuntun nyo ang sisi sa aming mga aswang. Nananahimik kami sa kagubatan, pero pilit nyong sinisira ang kapayapaang gusto naming buuin. Pinigilan ni Dindo ang pinsan, ngunit napapagtanto nito na tama si Aurelio. Magulos dili ka, Aurelio. Alam kong tama ka. Ngunit may mga bagay pa tayong kailangan linawin sa taong yan. Wika ni Dindo. Hindi nito inasahan ang susunod na gagawin ni Aurelio. Siguraduhin mo lang na makakakuha ka ng sagot sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Dahil kung hindi, ako ang pipiga sa taong yan. Tugon ni Aurelio. Namangha si Mang Heron sa ipinakita ng pamangkin. Habang tinatanong ni Romel ang kanilang bihag, kinausap naman ni Mang Heron si Dindo. Mukhang malaki na ang pinagbago ng pinsan mo. Kahit naroon pa rin ang maangas niyang pagkatao, naging mas mahinahon na siya kung ikukumpara noon. Nawala na ang pabugso-bugso niyang ugali. Yan nga din ang napansin ko. Isa pa sa kinagulat ko, Tay. Nakinig siya sa sinasabi ko. Siguro nga naging hinog na ang pag-iisip ni Aurelio. Kung hindi lang namatay ang kanyang ama, siguro siya ang tatanghaling pinuno. Aminin ko, magaling sa pagdedesisyon si Aurelio. Isa ito sa kanyang mga kalakasan. Ngunit nadadaig ito ng kanyang kainaan at yon ay ang bigla-biglang pagpapasya. Lahat naman tayo nagbabago. Siguro napagtanto na din ni Aurelio na panahon na para kumilos ng naaayon sa kanyang katayuan. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Romel. Sumunod naman si Aurelio. Nauna pa itong magtanong kung ano ang nangyari. May nakuha ka bang impormasyon? Tanong ni Aurelio. Oo, tama ang hinala nyo. Patibong nga ang lahat eh. Si Gino at ang mga kasama niya napagutusang magkunwaring mga ngasong naghahanap ng isang nilalang. Tugon ni Romel at ayon pa dito. Gawa-gawa lang ang lahat ng kwentong sinabi sa kanila ni Gino at ang mga nilalang na nakita nila sa gubat, mga aswang na kanilang kasabwat. Kasabwat nila ang mga aswang na yon. Ang tanong, saang lahi sila nagmula?
At bakit sila nakikisa sa mga manunugis? Biglang naalala ni Mang Heron ang kaganapan bago mamatay ang ama ni Aurelio. Hindi ito nalalayo sa nangyari sa iyong ama, Aurelio. Nang mga panong iyon, nasa kalagitnaan kami ng usaping pangkapayapaan. Ngunit sinabutay kami ng pangkat ni Bartolome. At sa hula ko, siya ang may gawa ng lahat ng ito. Wika ni Mang Heron. Hindi ba matagal nang pinalaya si Mang Bartolome sa baryong ito dahil nagtraidor siya? Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ay pag-iigante ni Mang Bartolome ang lahat ng ito. Tugon ni Dindo. Dali-dali itong pumasok sa kubo kung nasaan ang kanilang bihag. Laking gulat nito. Wala nang buhay ang nagbabantay. Maging ang sugatang kasama ni Gino, wala na ring buhay. Naloko na. Hindi ko dapat iniwan ng isang to eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Bilisan mo, Romel. Sabihan mo si tatay. Tugon ni Dindo. Dali-daling tumakbo palabas ng kubo si Romel. Ngunit hindi na nito nagawang magsabi kay Mang Heron. Nakita niya itong nakikipagbuno sa mga mangangaso. Mabilis na bumalik sa loob ng kubo ang binata. Sinabi kay Dindo ang mga nangyayari sa labas. Dali-daling tumakbo si Dindo. Walang pagdadalawang isip na nakisali sa labanan. Sinalakay ng pangkat ni Gino ang kanilang baryo. Naging mabilis na lang ang pagpasok nito. Dahil kilala sila ng mga asong gubat na nagbabantay sa mismong pasukan. Pinuntahan ng binata si Aurelio dahil alam niyang may tama ito mula sa nakaraang pananambang. Anumang oras ay maaari itong masawi dahil sa lason. Hindi makakabuti sa iyo ang kumilos, Aurelio. Ang mabuti pa manatili ka sa isang sulok. Ipaubaya mo sa amin ang labang ito. Pwede ba, Dindo? Wag na wag mo kung tinuturuan ang mga gagawin ko. Mabilis nakakalat ang lason sa katawan mo kung kikilos ka. Gusto mo yatang mapadali ang buhay mo eh. Nakalimutan mo ba ang hamon mo kay tatay? Wika ni Dindo. O sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Napangiti na lang si Dindo. Hindi nito akalaing susunod sa kanya ang pinsan. Patuloy na nakikipaglaban ang pangkat nila Aurelio hanggang sa namataan nito si Gino. Nakatayo sa mataas ng tumpok na mga kahoy. Inuumang ang palaso sa ama. Hindi siya napansin ng kalaban kaya mabilis itong humanap ng pwesto. Nang masiguro ang posisyon, kinuha nito ang kanyang rifle. Nilagyan ng balang itinubog sa dugo ng usa. Bagaman hindi aswang si Gino, maaaring basagi ng dugo ng usa ang bisa ng anumang tangang gamit ng sinumang tatamaan nito. Matapos ay isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nakita ng lahat kung paanong bumagsak si Gino mula sa kinakatayuan nito. Sa kasamaang palad, napakawalan ng kalaban ang palaso. Papunta na ito kay Mang Heron. Laking gulat ni Dindo dahil nakita niya si Aurelio na hinarang ang palasong tatama sa matanda. Tumarak ito sa likod ng binata at unti-unti siyang bumagsak. Aurelio, anong ginawa mo? Bakit mo sinalo ang palasong para sa akin? Wika ni Mang Heron. Patas na tayo, Tio Heron. Nakabawi na ako sa lahat ng tinuro niyo sa akin. Siguro naman, wala na akong maririnig na sumbat mula sa'yo. Napailing si Mang Heron sa sinabi ng binata. Kalong-kalong niya ito habang pinaliligiran sila ng kapwa aswang. Dinidepensahan laban sa pag-atake ng mga manunugis. Ikaw talaga bata ka kahit kailan.
Pabigla-bigla ka ng desisyon. Tignan mo ngayon yung nangyari sa'yo. Ayos lang, Teo. Andyan ka naman para pamunuan ang ating lahi. Pasensya ka na. Mukhang hindi na matutuloy ang duelo natin. Ang totoo dahil sa ginawa mo at mga nakita ko sa'yo. Gusto ko sanang ibigay ang pamumuno ng ating angkan. Ikaw ang nararapat na pinuno, Aurelio. Tinanggap ko lang ang pwestong ito dahil sa kailangan ng iyong ama. Hindi ka pa handa ng mga oras na nawala siya. Ayos lang yan, Teo. Panatag naman ako na nasa mabuting kamay ang ating lahi. Salamat sa pag-aaruga sa kanila. At salamat at nagawa mo silang baguhin at ialis sa makaluma nating pamamaraan. Ito din ang pangarap ni tatay noon. At ngayong naisakatuparan mo na ang lahat. Panatag na akong makakapagpahinga. Tugon ni Aurelio. Unti-unti itong bumitaw sa pagkakahawak kay Mang Heron. Ilang segundo ang nakalipas. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Dahan-dahan itong inilapag ng matanda. Sa pagkakataong iyon nagdatingan ang iba pang kalaban. Kasama ng mga ito si Tandang Bartolome. Anong nangyayari? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Tignan natin. Iilan na lang kayong natitira. Kakayanin nyo pa ba ang kasama kong puwersa? Wika ni Tandang Bartolome. Nakatayo sa tabi nito ang mga aswang na nasa totoo nilang anyo. Talagang hindi ka matatahimik, Bartolome. Wika ni Mang Heron. Napatingin si Dindo sa ama. Bigla itong nakaramdam ng malakas sa bugso ng enerhiya mula sa matanda. Palatandaan na handa na itong pumatay. Paano kung mananahimik? Pinalayas ng kapatid mo ang aking pangkat para makuha ang pamumuno sa angkang ito. Pero nasaan siya ngayon? Nasa ilalim ng lupa. Pinagpipiestahan ng mga bulate. Ganyan din ang mangyayari sa iyo, Heron. Muling wika ni Tandang Bartolome. Sabay senya sa mga alagad nito. Nagsipagsugod ang mga aswang. Ngunit laking gulat ni Dindo dahil biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng kanyang rifle. Nilingon ng binata ang pinagmumulan at nakita si Romel. Nakadapa sa bubong ng isa sa mga kubo. Pinagbabaril ang mga aswang na nakapaligid kay Tandang Bartolome. Hanggang sa wala nang natira sa mga ito. Nagsipagpulasan na din ang mga mangasong tauhan ni Gino nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Mukhang hindi na mangyayari ang sinasabi mo, Mang Bartolome. Tignan mo, ikaw na lang mag-isa ang naiwan. Hindi ka sasantuin ng bala ng kaibigan ko kahit gaano ko pa kabilis kumilos. Tatamaan at tatamaan ka pa din. Kaya umatras ka na habang may oras pa. Huwag mo ko nililin lang, Dindo. Alam kong hindi gumagana ang sandata ng mga tao sa ating katawan. Ibinabad ko sa dugo ng babaeng usa ang bala ng rifle ko. Tignan mong mabuti ang katawan ng mga tauhan mo. Pinagmasdan ni Tandang Bartolome ang katawan ng mga kasama. Unti-unti itong naaagnas hanggang sa tuluyang maging abo. Sa ginawa mo ngayon, hindi na kita papalampasin. Wika ni Mang Heron. Mabilis itong kumilos papunta sa kinakatayuan ng kalaban. Walang pagdadalawang isip itong sinakal. Ngunit nanlaban si Tandang Bartolome. Nagbuno ang dalawang matandang aswang. Wala sa mga ito ang gustong magpatalo. Ngunit lamang sa laban si Mang Heron dahil higit itong nakakataas sa antas ng pagiging aswang kung ikukumpara kay Tandang Bartolome. Ilang sandali pa ay nagawa ng patumbahin ni Mang Heron ang kalaban gamit ang matatalas na kuko.
ibinigay nito sa matanda ang hatol na kamatayan. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Mang Heron sa nakikitang tanawin. Marami sa kanyang mga kalahi ang namatay dahil lang sa walang saysay na paghihiganti. Ito ang naging kapalit ng lahat. Pinilit kong maging maayos ang baryo, ngunit marami ang nasawi dahil lang sa walang kwentang dahilan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Tay. Ginawa mo lang ang lahat. At ngayong tuluyan ang nawala ang mga banta. Babangon ulit tayo. At sa pagkakataong ito, wala nang sisira pa sa kapayapaang gusto mong makamtan. Tama ka, Dindo. Pero matanda na ako eh. Alam mong hindi ako mananatili sa mundong ito sa habang panahon. Kaya sa bandang huli, sayo ko pa rin iaatang ang pamumuno at pagbangon ng baryo. Alam ko po yun, Tay. At bilang anak ng isang pinuno, wala akong karapatang tumanggi o takasan ang aking kapalaran. Darating tayo dyan. Pero sa ngayon habang nabubuhay pa ako, gawin mo muna ang mga gusto mong gawin. Sa susunod ka na bumalik sa baryong ito kapag dumating na ang iyong pagkakataon. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang taon ang lumipas. Tuluyan nilang naibangon muli ang baryo. Naging mas payapa ito dahil na din sa palaging pagbisita ni Dindo at Romel. At gaya ng sinabi ni Mang Heron, hindi nagtagal ay binawian ito ng buhay. Nagdesisyon si Dindo na magretiro ng maaga para saluhin ang responsibilidad ng ama. Simula nang umalis ito sa serbisyo bilang pulis, hindi na muling nakita ni Romel ang kaibigan. Nang bumisita ito sa baryo ay wala nang nadatnan, maliban sa mga puntod ng mga aswang na nagbuwis ng buhay para sa hinahangad na kapayapaan. Bago tuluyang umalis si Dindo sa lugar, nag-iwan ito ng mensahe sa kaibigan. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao, Romel. Masaya ako at naging magkaibigan tayo. Sana'y gawin mong ehemplo ang mga nangyari at palaging piliin ang mapayapang pamamaraan. Ito na ang huling mga salitang iiwanan ko sa iyo. Mag-iingat ka palagi, kaibigan. Hindi naman mapigilan ni Romel ang maluha habang pinagmamasdang maglakad palayo ang matalik na kaibigan. Bilang alaala, isinulat nito ang naging talambuhay ni Dindo na siyang naging dahilan kung bakit nakaabot ang kwentong ito sa inyo. Isa lang si Dindo at ang kanyang angkan sa mga masasabi nating naghahangad ng kapayapaan. Ginusto nilang mamuhay kasama ng mga tao, ngunit ang kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan ang siyang nagsisilbing pader para mangyari ito. Naway kapulutan nyo ng aral ang naging kwento ni Dindo at ng kanyang angkan. Bagaman hindi naging malinaw ang kanilang naging kapalaran, masaya pa rin si Romel dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makasalamuha, makipaglaban kasama ang mga nilalang o mas kilala na mga ngasong aswang. Ang susunod nating kwento, mga kabayan, ay tungkol sa puting kalabaw. Alam niyo naman kung gaano kalakas ang usapin kapag kalabaw na ang pinag-uusapan natin, mga kabayan, dahil dito nagmula ang lahi ni Haring Balaw. Paalala, mga kabayan, ito'y dating kwento na ninarrate ko lang uli dahil karamihan sa inyo ay nagre-request ng mahabang upload, kaya naman dinuduktungan ko ng mga dati nating kwento, nire-record ko lang siya uli, mga kabayan. Kung sakaling gusto nyo pa ng mas mahabang mga kwento na duduktungan ko ng mga luma, mga kabayan, comment lang ng hashtag letter A. Kapag maraming letter A ako nakita, mga kabayan, ganito na ang palagi kong gagawin dito sa channel ng Kwentong Bayan. Pero syempre, yung unang storya, bagong storya, din yung susunod ay mga lumang storya na inanarate ko ulit. Kayong bahalang humusga, simulan na natin ang kwento ng Puting Kalabaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.
Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mundoy, taong 1945, Mindoro. Nang mga panong ito, 8 taong gulang pa lamang si Mundoy. Tandang-tanda pa niya ang madalas makita sa itaas ng bundok. Isang puting kalabaw. Hindi naman ito kalayuan mula sa bahay, kung kaya't kitang-kita niya ang ginagawa ng hayop tuwing hapon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging 18 anyos na itong si Mundoy. Naging normal na lamang sa kanya na makita ang kalabaw tuwing hapon. Ngunit minsan, hindi maalis ang pagdududa sa isipan. Sino ba ang nagmamay-ari sa kalabaw na nakikita? Ngunit mas binigyan ng pansin ni Mundoy na tulungan sa paghahanap buhay ang Lolo Puldo at si Lolo Toning. Naging abala ito at madalas makitang nagtatrabaho sa malawak nilang lupain. Apo, mauna ka na matapos mong hakutin niyang mga uling ha. Tulungan mo na lang ang lola mo sa pagsasako ng mga liplip at baka bumuhos na ang ulan. Ako na ang bahala sa 2 sakong koprang may iwan mo. Wika ni Lolo Puldo. Ang liplip ay isang bungang kahoy na tinadtad at binilad sa araw. Kung ito ay tuyo na, kagad itong binuburo hanggang sa magmukhang pulbo. Maaari nang gawing puto o bibingka. Napatango na lamang si Mundoy bilang pagsang-ayon sa lolo. Ang matanda ay magno-90, pero tila mas malakas pa sa kalabaw ang pangangatawan. Lumaki din sa poder ng lolo at lola si Mundoy sa kadahilanan. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Ang ama nito hindi na nagparamdam nang malaman na nagbunga ang kanilang pagsasama. Pagdating sa kakayahan ni Lolo Puldo, tanging si Mundoy at ang Lola Toning lamang ang nakakaalam sa mga kaya nitong gawin. Dahil sa lawak ng lupain, araw-araw pa nitong iniikot ang dulo ng lupain sa hindi malamang dahilan. Tuwing araw naman ng Sabado, sinasadyang pumunta ni Mundoy sa bayan upang kitain si Marie. Halos 5 buwan nang magkasintahan ng dalawa. Alam din ni Lolo Puldo at Lola Toning ang kanilang relasyon. Kahit minsan, hindi naging tutol ang dalawang matanda sa relasyon ng dalawa. Dahil alam ng mga ito na nasa tamang gulang na ang kanilang apo. Kung sakali mang mabuntis ito ni Mundoy, magagawa niya itong buhayin. Ayon naman sa pagkakakilala ni Mundoy kay Marie, ito ay bunso sa 5 magkakapatid. Meron ding malawak na lupain ang mga magulang nito. Kung kaya't katulad ni Mundoy, sanay din sa mabigat na trabaho si Marie. Isang hapon habang pauwi si Mundoy, masaya naman itong sinalubong ni Lolo Puldo. Apo, maaari ba kitang makausap? Tumango na lang si Mundoy bilang pagsang-ayon. Mas minabuti pa nitong magtimpla ng kape dahil mukhang mapapasarap ang usapan nila ni Lolo Puldo. Makalipas ang ilang minuto, habang papalapit si Mundoy kay Lolo Puldo, napansin naman ito ang masayang mukha ng lolo. Pagbigay nito ng mainit na kape, bungad na wika nito sa kanya. Apo, alam kong sasaya ka kapag magsasama na kayo ng iyong kasetahan ha. Hindi naman sa minabadali kita pero kung gusto mo nang bumukod, maaari mo itong gawin. Talaga po ba, Lolo? Paano naman po kayo ni Lola? Ako na lang po yung umaalalay sa inyo eh. Alam mo, Doy, hindi natin alam ang mga maaaring mangyari bukas o sa makalawa. Walang nakakalam ng ating hinaharap. Kaya mas mabuti nang maging maagap. Huwag mo kaming alalahanin ng lola mo dahil kaya pa naman namin. Dahil sa mga sinabi ng matanda, kung kaya't inisip na lang ni Mundoy na tila gusto nitong makita ang magiging apo ng mga ito. Makalipas ang 1 linggo, araw ng Sabado. Habang nagpapahinga ang 2 matanda sa tapat ng tahanan,
Bigla itong napatayo habang may ngiti sa muka. Lola, Lolo, mano po? Ito nga po pala si Marie, yung madalas kong nasasabi sa inyo, yung kasintahan ko po. Magandang hapon po, Lolo Puldo at Lola Tuning. Mano po sa inyo? Wika ni Marie. May sasabihin po kami sa inyo. Nagpasya na po kami na magsama. Hindi naman sumagot si Lolo Puldo. Subalit kita sa mukha nito ang galak dahil pinagbigyan siya ng apo. Samantalang maluha-luha namang napayakap si Lola Tuning kay Mundoy at Marie. Makalipas lamang ang 1 buwan ay kinasal nga si Marie at Mundoy. Ibinigay naman ni Lolo Puldo kay Mundoy ang 2 ektarya ng lupain bilang panimula sa pagbuo ng pamilya ng apo. Medyo may kalayuan din ang lupang ito sa lugar ni Lolo Puldo. Matarik ang lupain at halos walang taong napapadaan. Ito ang piniling ibigay ni Lolo Puldo sapagkat puno ng pangontra laban sa lahat ng mga panig na nasa kaliwa ang lupang nasasakupan nito. Kapareho ito sa kinalakihang lugar ni Mundoy. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Naging masaya naman ang pagsasama ng mag-asawa. Nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Masaya itong ibinahagi ni Mundoy kay Lolo Puldo at Lola Tuning. Hindi naman magkamaliw sa tuwa si Lola Tuning subalit tanging ngiti lang ang pinakita ni Lolo Puldo. Nang mapansin ito ni Mundoy, kagad niyang tinanong si Lolo Puldo. Lolo, bakit po may problema ba? Parang hindi yata kayo natutuwa. Nais ko sanang makausap ka sa tapahan. Ang tapahan ay isang lugar kung saan dito pinapausukan ang mga nyog upang gawing kopra. Bilang pagsang-ayon, tumango naman si Mundoy. Makalipas ang ilang minuto, kagad namang sumunod si Mundoy sa tapahan. Habang papalapit sa lugar, unti-unti niya namang naririnig ang lolo na tila may kinakausap. Nung una ay binaliwala lang ito ni Mundoy hanggang sa makaamoy siya ng isang tabako. Pansin niya ang usok na mula sa tapahan. Makapalang usok na tila may isinalang na kopra si Lolo Puldo. Nagtaka naman si Mundoy sapagkat sa pagkakaalam niya, hindi naninigarilyo si Lolo Puldo at lalong hindi ito ang tamang panahon upang magkopra. Nang makarating si Mundoy sa harapang bahagi ng tapahan, bigla namang nanigas ang buong katawan nito. Wapo, nandiyan ka na pala, halika. Huwag mo yang intindihin. Kitang-kita ni Mundoy ang isang kapre na kasalukuyang kinakausap ni Lolo Puldo. Mahaba ang buhok nito. Ito rin ang dahilan kung bakit amoy tabako ang lugar. Meron itong kulay itim na balat at makapal na buhok sa katawan. Kung iisipin, normal itong tao na sadyang matangkad at maitim. Ngunit kung titignan mo naman ito sa muka, bigla ka namang babalutin ng takot dahil nanlilisik ang mga pula nitong mata. Hindi nagtagal, kagad ding naglaho ang nilalang. Siya ang gabay ko, apo. Huwag kang matakot dahil hindi siya kaaway. Malaking pagsubok ang ating haharapin sa susunod na mga buwan, kung kaya't mas mainam na ito'y paghandaan. Ano po? Pagsubok, Lolo? Ito ba yung lagi niyong kausap tuwing tutungo kayo sa dulong parte ng lupa natin? Itong nakita ko kanina pero anong pagsubok po ba'y sinasabi niyo? Oo, apo. Siya nga ang kasama at nakakausap ko kapag pumupunta ko roon. Subalit ngayon, sinadya kong makita mo siya. Isang sigalot ang ating haharapin. Mas mabuti pang malaman mo ito ng maaga. Marahil oras na rin upang harapin mo ang nilalang na palagi mong nakikita sa itaas ng burol. May ibig sabihin ng pagpapakita ng puting kalabaw kay Mundoy. Marahil matagal na itong nag-aantay sa pagpunta ni Mundoy sa bundok na iyon.
Subalit hindi rin nagpakita ang nilalang mula nung lumipat ng tahanan si Mundoy pagkatapos itong magpakasal. Mundoy, ayon sa kaibigan kong Kapre, isang malakas na lahi ng aswang ang susubok sa ating tahanan. Susubukan ng mga ito na kunin ang iyong anak na nasa sinapupunan ng iyong asawa upang magkaroon tayo ng dagdag pwersa marahil napapanahon na upang puntahan mo ang puting kalabaw na matagal mo nang nakikita. Mas mainam kung pupuntahan mo ito sa susunod na buwan kung saan kasagsagan ng mahal na araw. Hindi na rin umimik si Mundoy. Gayong para din ito sa kapakanan ng kanyang pamilya. Makalipas ang isang buwan, isang araw bago ang mahal na araw, bumalik si Mundoy kay Lolo Puldo kasama ang asawa nito. Saktong Huwebes Santo, sinimulang pumunta ni Mundoy sa kabundukan. Mag-isa lang itong umalis, tulad na napag-usapan nila ni Lolo Puldo. Nung una ay tila normal lang ang lahat. Subalit nang makarating si Mundoy sa paanan ng kabundukan, bigla namang lumamig ang kanyang pakiramdam. Ramdam nito ang mga nilalang na nagmamasid. Ayon kay Mundoy, magkahalong nilalang ang gumagala tuwing mahal na araw. Marami din ang mga kaluluwang ligaw na inalipin ng iilang mababang uri ng demonyo. Medyo madilim na sa lugar at tanging liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa pagtahak ng daan. Sa patuloy na paglalakad patungo sa kabundukan, pansin niya naman ang ilaw na mula sa apoy, kung kaya't kagad niya itong pinuntahan. Nang makarating sa talon, nakita niya ang ilang grupo ng mga kalalakian na tila abala at sumasayaw sa gilid ng apoy. Meron silang hawak na kanya-kanyang sulo habang pinapaikutan ang isang nakasalang nakawa. Dahil dito, kung kaya't panandali ang napahinto si Mundoy upang pagmasdan ang ginagawa ng mga kalalakian. Itinago niya ang sarili sa isang puno. Subalit hindi nagtagal, kagad siyang kinalabit ng isang lalaki. Sino ka? Alam mo bang kapag nalaman nilang nagmamasid ka, hindi yan magdadalawang isip na habulin at kunin yung dugo mo? Wika ng lalaki. Napabalikwas si Mundoy sa kinakatayuan. Lumingon sa likuran. Ngunit kahit saan man siya tumingin, hindi nito makita ang lalaking nagsalita. Dahil dito, kung kaya't mas minabuti niyang lisanin ang lugar. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, matagumpay niyang narating ang tuktok ng kabundukan. Nadismaya naman ito. Nang marating ang lugar, wala naman doon ang kalabaw. Matyaga siyang nag-antay sa isang malaking biyak na bato upang magbakasakali. Makalipas ang ilang sandali, nagulat naman si Mundoy nang marinig ang kaluskos na nagmumula sa talahib. Sa paglabas ng bilog na buwan mula sa mga ulap, ang pagliwanag naman ang hinahanap niyang kalabaw. Sa patuloy niyang pagmamasid sa nilalang, biglang naagaw ang atensyon ni Mundoy doon sa isang ngipin nito na tila malapit ng mahulog. Ang ipinagtataka niya kung bakit walang nararamdamang sakit ang kalabaw. Balewala lang ang paggalaw ng ngipin nito habang patuloy sa pagkain ng damo. Nang makita niyang nahuhulog na ito, bigla naman siyang napabalikwas. Kagad na pinuntahan ng kinaroroonan ng kalabaw. Sakto namang nasalo ito ng bunganga bago pa tuluyang mahulog sa lupa. Dahil sa pagsalo niya ng bagay na yun, bigla namang napatakbo ang kalabaw. Hindi rin lubos akalain ni Mundoy na sa ganitong paraan niya makukuha ang mutya ng puting kalabaw. Muli rin siyang bumalik sa malaking biyak na bato upang magpahinga. Habang nakasandal, bahagya niya namang kinuha sa bibig ang ngipin ng kalabaw. Inilagay ito sa pulang tela na gawa ni Lolo Puldo.
Akala niya matatapos na ang lahat. Subalit sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng maaliwalas na hangin at paggaan ng buong katawan. Sa patuloy niyang pagmamasid sa paligid, bigla namang nakaagaw ng atensyon ni Mundoy ang isang makisig na lalaki. Mundoy! Matagal rin bago mo sinagot ang pagtawag ko. Naway gamitin mo sa tama ang kapangyarihan ng mutsyang ibinigay ko sa iyo. Huwag kang mabahala sapagkat ako ang gabay ng hawak mong mutya. Para lang maging malinaw ang lahat, ako ang kanang kamay ng aming hari. Ngunit dahil tinanggap mo na ang mutya na matagal ko nang gustong ibigay, panandalian akong titigil sa kanya. Magmula ngayon, ikaw ang aking paglilingkuran. Wika nito. Ayon kay Mundoy, maamo ang pagbumuka ng lalaki. Kulay puti at mahaba ang buhok. Agaw pansin din ang nagniningas nitong espada na nakasabit sa likod. Kaagad namang naglaho ang gabay matapos tumango ni Mundoy bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lolo Puldo kay Mundoy. Doy, ay maging magalak ka sapagkat mataas na antas ng engkanto ang nararamdaman ko sa iyo. Batid ko na yan na ang iyong gabay. Maaari na rin kayong umuwi kung nanaisin niyo. Basta ang sa akin lang, huwag kang mag-atubiling bumalik dito kung kakailanganin mo ng aking tulog. Sige po Lolo, maraming salamat po sa inyo ni Lola. Uwi na rin kami pagkatapos namin magagaan. Makalipas ang ilang buwan, kabuwanan na ni Marie habang abala sa bukid si Mundoy. Kampante naman nitong iniwanan si Marie sa tahanan, gayong alam niya na may nakabaon na pangontra sa kanilang lupain. Isang hapon habang abala sa pagwawalis si Marie, naroon ito sa labas ng tahanan. Bigla nitong kinagulat nang marinig ang isang tinig. Neng, maaari bang makahingi ng may inom? Wika ng lalaki. Nagtaka si Marie sapagkat ngayon niya palang nakita ang matanda. Humpak na ang mukha nito at tila galing pa sa isang mahabang paglalakbay. Punong-puno ng putik ang kamay at paa na parabang nagukay ito bago napadaan sa kanilang tahanan. Subalit mas nangibabaw ang awa ni Marie sa matanda. Kaagad na kumuha ng maiinom upang ibigay. Naiabot niya naman ng maayos ang tubig. Subalit nang maubos na ito ng matanda, dahan-dahan itong lumingon sa kanya habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Nakaramdam ng takot si Marie. Nanigas ang buong katawan. Maraming salamat, Neng. Hindi mo lang alam kung paano mo kong napasaya. Wika nito. Hindi pa rin nakakagalaw si Marie. Hinihimas pa ng matanda ang kanyang tiyan. Gustoin mang gumalaw at sumigaw. Hindi naman ito nais ng kanyang sarili. Sa bawat himas ng matanda sa tiyan ni Marie, ramdam niya ang kirot. Panay din ang galaw ng bata na tila nasasaktan ito sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa bigla na lang itong tumalsik dahil sa lakas ng pagkakatadyak ni Mundoy. Demonyo ka! Sa dami ng bibiktimahin, talagang asawa ko pa! Muli niya sanang susugurin ang aswang. Bigla itong bumangon at kumaripas ng takbo. Napakabilis ng kilos na parabang lumulutang lang ang paa. Kitang-kita ni Mundoy kung paano itong umapak sa dahon ng talahib na tila ba lumilipad dahil sa sobrang gaan. Hindi na rin tinangkapang sundan ni Mundoy ang nilalang dahil nawalan ng malay si Marie.
Kaagad niya itong ipinasok sa kanilang silid upang ipagpahinga. Saktong bumisita ang mga magulang nito upang kumustahin ang kanilang anak. Kaagad ding ibinahagi ni Mundoy ang mga nangyari, kung kaya tumingi ito ng kaunting pabor sapagkat nais niyang puntahan si Lolo Puldo upang humingi ng tulong. Hindi naman tutol ang mag-asawa kaya kaagad niyang pinuntahan si Lolo Puldo. Makalipas ang halos kalahating oras, narating niya na ang tahanan. Sinuri ni Lolo Puldo ang kalagayan ni Marie. Nagulat naman ang mga tao sa gilid nang bigla itong magmura. Anak ng pot na! Mundoy! Merong marka ng aswang ang asawa mo. Mabuti na lang nakita mo kaagad. Dahil kung hindi, maaaring wala ka ng anak at wala na din ang asawa mo. Dagdag pa ni Lolo Puldo. Isang mataas na uri ng kakak ang lumapit kay Marie. Marahil ito rin ang tinutukoy na sigalot ng gabay niya. Ang mga kakak, nagagawang makawasak ng isang pangontra gamit ang pagpatay sa kapwa nito. Pinapatay ito ng kanilang pinuno at inililibing. Kapag matagumpay nang makuha ng pinuno ang nais itong biktimahin, muling mabubuhay ang mga sinakripisyo sa loob ng 3 araw. Tanging ang pinuno lamang ng mga ito ang susugod kapag nagawa na nilang mawasak ang pangontra. Nakahanda na po ako, Lolo. Kahit anong klaseng nilalang ang dumating. Handa ako makipagbasaga ng muka. Mailigtas ko lang ang aking magina. O sige, ngayong gabi pupuntahan natin ang pinagkukutaan ng demonyong yan. Pagpatak ng 9:00 ng kasalukuyang gabi, umalis ang maglolo. Bitbit ang tag-isang habak at isang gasera bilang kanilang ilaw sa daan. Ayon sa nakalap kong impormasyon, 2 bayan pa mula dito ang pugad ng mga demonyong yon. Pero wag kang mag-alala. Sundan mo lang ako. Sa patuloy nilang paglalakad, bahagyang napatigil ang dalawa nang makita ang isang talon. Ito rin ang talon kung saan nakita ni Mundoy ang mga kalalakihang nagriritual. Hindi niya ito nabahagi kay Lolo Puldo. Kaagad na pumasok ang dalawa sa isang maliit na kuweba. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, bigla namang pinatay ni Lolo Puldo ang sindi ng gasera. Sa paglabas natin, meron tayong makikitang bundok. At sa paanan nito ang kuta ng ating sadya. Ako nang bahala sa alagad. Samantalang ikaw naman ang dapat tumapos sa aswang na lumapit sa iyong asawa. Tandaan mo, pugutan mo ng ulo at sunugin upang tumigil na rin ang mga alagad nito sa pag-atake. Tumangulang naman si Mundoy bilang pagsang-ayon kay Lolo Puldo. Nang marating ng dalawa ang paanan ng kabundukan, rinig ng dalawa ang boses ng humihingi ng tulong. Agaw pansin din ang amoy na tila matagal nang nabubulok. Dahan-dahan itong pinasok ng maglolo hanggang sa marating nila ang gitnang bahagi ng baryo. Kitang-kita ni Mundoy kung paanong binabalatan ng buhay ng iilang kalalakihan ang isang babaeng nakapatiwarik. Wala na rin siyang magagawa pa sapagkat nangingisay na ang babae. Indikasyon na namatay na ito. Sa patuloy na paglalakad, bigla silang napatigil nang makita ang isang tahanan na nasa itaas ng puno. Sige na, akyatin mo na yan. Ako nang bahala dito sa baba. Subalit bigla namang nagulat ang dalawa nang marinig ang isang boses na nagmumula sa taas ng tahanan. Ang lakas naman ng loob niyong sumugot sa lungga ko. Talagang minamadali niyo ang inyong buhay. Kung sa bagay, kapag namatay kayo, magiging masaya ang aming taon. Manahimik kang demonyo ka.
Walang ibang buhay ang mawawala dito kung hindi sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Pamilya ko pa ang pinunterya mo. Kagad na binunot ni Mundoy ang hawak niyang tabak. Ibinaon sa lupa. Mabilis ding naglapitan ang alagad ng nilalang na siyang hinarap ni Lolo Puldo kasama ang gabay nitong kapre. Kung titignan ng dalawa, tila nakikipaglaban lang ito sa mga nagwawalang nilalang. Sa pagsugod ni Mundoy sa pinunong kakak, bigla itong nag-iba ng anyo. Mabilis na tumungo sa mas mataas na bahagi ng puno. Biglang nagkumpulan ang alagad ng nilalang. Mabilis na umatake kay Mundoy. Ngunit sa talim at haba ng hawak niyang tabak, madali niyang napapatay ang mga nilalang. Subalit sa dami ng mga ito, hindi naging madali ang lahat. Habang abala sa mga pasugod na kakak si Mundoy, hindi niya naman napansin ang pagsugod sa likuran ng pinunong kakak. Subalit lubos ang pagkagulat ng nilalang. Tanging damit lang ni Mundoy ang napinsala. Muli ring bumalik sa tuktok ang nilalang. Ilang sandali pa, tila hindi nauubos ang mga ito. Kitang-kita na rin ang pinsala na natamo ng gabay ni Lolo Puldo. Dahil sa hindi na nagiging pabor sa kanila ang sitwasyon, kung kaya't tinawag ni Mundoy ang gabay ng mutya. Sa paglitaw ng engkanto, bigla namang napatigil ang lahat dahil sa nagniningas nitong espada. Hindi rin ito nagdalawang isip na sumugod sa mga nilalang. Pinagtatapyas ang ulo ng mga kakak. Tinignan siya ng gabay. Itinuro nito ang nilalang na nananatili sa itaas. Dahil dito, walang pag-aalinlangan na sinugod ito ng gabay. Bigla namang bumaba ang nilalang. Sumabay na ng atake si Mundoy. Nang lumapat ang kanyang kamao sa ulo ng nilalang, tumalsik ang mukha nito sa lupa. Susubukan pa sanang bumangon. Inapakan nito ng gabay ni Mundoy. Hindi rin nagtagal. Humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Habang nasusunog ang ulo ng nilalang, bigla namang nangisay ang mga alagad nito. Dahan-dahan silang nilamon ng lupa. Bago pa pumutok ang sikat ng araw, minabuti ng maglolo na sunugin ang mga bahay sa baryo. Sa ganitong paraan, hindi na muli pang pagkutaan ng mga nilalang. Matapos ng lahat ng kaganapan, lumipas ang 1 linggo. Matagumpay na nailabas ni Marie ang panganay na anak nila. Pinangalan ng Jimboy. Ito ang nagsilbing alaala ng buong pamilya. Sa pagsilang ng anak ni Marie, ito ang nagtulak kay Mundoy upang kunin ang kanyang mutya. Ito rin ang naging dahilan upang patayin nila ang gumagambalang nilalang. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng buhay ni Mundoy. Tinuruan siya ng lolo sa panggagamot. Buong puso naman itong tinanggap ni Mundoy. Ito ang naging buhay niya. Naging isang kilalang albularyo. Maraming pinagaling. Maraming pinarusahan na masamang nilalang. Ito ay dahil sa tulong ng gabay ng puting kalabaw.